Sa mga makapunit kaluluwang mga hiyaw mula sa emergency room ng Philippine Orthopedic Center, malalaman mo ng hindi madali ang mga pinagdaraanan ng isang biktima ng sakuna na nabalian ng buto. Patay na ako! Patay na talaga ako! Ang mga butong bumaluktot, kailangang hilahin at isaayos para muling maituwid. Lahat ng ito ginagawa habang gising ang pasyente. Halos hindi makahinga sa pamimilipit si Henry, bunga ng kanyang sinapit dahil sa isang aksidente. Konti na lang, konti na lang. Konti na lang. Ano po nangyari sa inyo? Bali, kanina nung umaga nabangga ako. Bangga ka? Motor. Nakamotor ka? Paano ho kayo? Ano ho nangyari? Yung nabangga ko sa unahan, tilapon ako. Tapos nawala ako ng malay. Nauna ho kayo sa motorsiklo? Malakas ang impact, ano? Oo, tulog na ako eh. Tapos yung windshield, yung jeep to, nabasag yan sa helmet na talsik. Parang nabali ho yung dito sa kaliwang binte. Ano hong nararamdaman niyo ngayon? Namanhid. Manhid. 20 taon nang nagtatrabaho bilang security guard si Henry. Pauwi na sana si Henry mula sa kanyang overnight duty sa Binangonan, Rizal nang magkasalpukan ng kanyang motor at ng isang pampasaherong jeep. Ang resulta, bukod sa mga tinamong sugat sa ulo at katawan, nabalian pa si Henry ng buto sa kaliwang binti. He has a fracture of the femur doon sa hita niya. Hita niya. Kaliwa, no? Oh. Yung kaliwa, may fracture siya nung patella, yung tuhod. Tuhod, okay. Saka doon sa tibia niya, doon sa binti. Yung sa femur niya, segmental yung fracture niya, malala talaga yung kumbaga na hati sa 3 piraso yung buto niya. Ikaw sa karanasan mo, yung mga aksidenteng ganito, is this something that you see every day dito sa... Definitely. Dito sa POC. Okay. Marami kami nakikitang ganitong cases. Vehicular accident. Usually, motor talaga. Ito ang kauna-unahang aksidente ni Henry sa motorsiklo at agad siyang isinailalim sa X-ray. Alas 3:45 ng madaling araw, binabagtas ni Yasser Demetita, 25 anyos, ang northbound lane ng Rojas Boulevard. Sakay ng motorsiklo nang bigla na lamang umanong huminto sa intersection ng Pedro Hill ang kotseng sinusundan niya. Mabilis daw noon ang takbo ni Demetita. Ano nangyari sa'yo? Tapos yun, tumama to dun sa bumper niya. Tapos tumilapon ako. Malayo dun sa kotse, sa motor. Oh. Mga ilang metro? Malapit, doon lang ang pagitan. Siguro mga ilang depa. Mga 4. 4. Pero tumilapon ka. Tapos ito na, kanan, no? Oh. Ito, hindi na ako makatayo. Pagtanggal ko ng helmet ko, pagtingin ko dun sa sasakyan, mare-diretso na. Tumakbo na. Sa motorcycle is when you get injured, when you hit kunyari, not like sa car, when you hit a post, you're still inside your car. Ito, usually, you're 2-3 feet away from
your motorcycle, gumasgas ka na sa sahig. Tilapong ka. Puro abrasions ka na and ganun. So, I think yun lang yung mahirap sa mga motorcycles. You're not in a contained vehicle. Kinakailangan agad na maoperahan si Yeser para maayos ang mga butong nabali. Marami raw sa mga pasyente ng Philippine Orthopedic Center o POC ay motorcycle-related accidents. Sa inilabas na pag-aaral ng World Health Organization o WHO report noong taong 2015, may 1.24 milyong tao sa buong mundo ang namamatay sa road crash taon-taon. 23% dito ay motorcycle-related. Ayon pa sa WHO, pumapangalawa ang road crash sa AIDS sa hanay ng mga pangunahing dahilan ng pagkamatay ng isang tao. Pero maliban sa mga biktima ng mga aksidenteng may kinalaman sa motor, may isang pasyente ngayon sa emergency room ng POC ang tinututukan dahil sa lubhan ng mga tinamong sugat mula sa isang aksidente sa bus nito lamang nakaraang Pebrero. Umaga ng 20 ng Pebrero, patungo sa isang training camp sa Tanay Rizal, nang mawalan umano ng preno ang Panda Tourist Bus, nalulan ang may 40 estudyante ng Bestling College. Gutay-gutay ang bus matapos sumalpok sa poste ng kuryente. 10 ang dead on the spot habang 47 naman ang sugatan sa malagim na trahedyang ito. 5 naman ang dumagdag sa bilang ng mga namatay matapos ang ilang araw na pakikipaglaban sa kanilang buhay. Kabilang dito ang driver ng bus. Ginagamot ngayon sa POC ang isa sa mga nakaligtas na estudyante, si Teodoro Winston Reyes, 21 taong gulang. Ilang days ka na dito, Winston? Ano pa sa yata? Ayon sa resulta ng x-ray na ginawa kay Winston, bali ang kanyang kaliwang binti at tila tinamaan pa ang kanyang spinal cord. Isang nakababahalang pangitain. Mga bata ang isa sa pinakamahirap at sensitibong lapatan ng lunas sa anumang orthopedic hospital. Maliban sa nararamdamang sakit, kailangan ng matinding pasensya, pangunawa at syempre, kaunting lambing. Masakit. Wawa naman ang anak ko. Wawa naman yung bibig ko. Mula sa pagtitiis sa kirot, nagdulot ng tusok ng karayom, hanggang sa pamimilipit sa sakit, bunga ng nabaling buto. Habang sinisimento ang braso. Big screen. Pauwi na sana ang 6 na taong gulang na si Reina Arabella Villanueva mula sa kanilang school sa Bacoor, Cavite nang mahagip ng isang humaharurot na tricycle. Kasi nung nabangga po siya, yung tricycle po nakaharang eh. So nung kinuha po siya, di po namin nakita paano po siya talaga bumagsak. Pero clearly, tricycle na naman. Bilang ama, syempre firstborn mo ito. Anong pakiramdam nangyari sa kanya? Okay naman siya, buhay naman siya, pero ito nga nangyari. Ano? Sa una po, di ko po masabi kasi nung narinig ko po na nabangga, iba po talaga eh. Di ko alam kung grabe po ba or nasagi lang eh. Nag-aalala ka na ng gusto. Sobra po. Bunga ng aksidente, nabalian si Reina ng buto sa kanang binti. At kasalukuyang nakakast ang kanyang kanang hita. Bago makarating ng POC, inabot pa ng halos maghapon ang paglalakbay ng mag-inang sina Melanie at Juan Mahirano na taga Calamba, Laguna. Grade 6 si Juan,
aksidenteng nadula sa kanilang classroom. Dinala ba siya sa ospital sa Calamba? Hindi, kasi kung doon po namin dadalhin sa GP yan, siguradong hindi asikasuhin po kaagad yan. Saan mo dinala? Dito na, pinadiretso Diretso na niya sa po ako dito orthopedic. lang. Sabi niya, Takbo ka dito. iorto mo na lang yan. Para Maghapon daw kayo nagbiyahe? Ang hirap nga, iyak nga yan sa ambulansya. Dito sa casting room, nakapila si Nonoy. Sa loob ng kwartong ito, aayusin ang kanyang nabaling buto sa braso. Kung maririnig lamang ang tibok ng puso ng mga naghihintay dito sa casting room, marahil ay dadagundong ang buong emergency room dahil sa kaba ng mga biktima. Dito man ang ulo, parang ahas din ang kamay mo. At sige, dito, Pogi. Dito, bago tawagan si doktor at aayusin. Mamaya uwi ka, puno na yung kamay mo, hindi 8, 7. 20 minutos isasabit ang kamay ni Nonoy. Kaya konting tiis lang muna. Kuya, masakit po, kuya. Saka hahatakin para magpantay ang mga apektadong buto. Nakabahan po ako. Kuya. Para hindi marinig ng madla yung sigaw. Tiisin mo. Tiisin mo. Dali mo ba? Okay, relax. Kakas na natin. Okay. Pag siguradong pantay na, saka isisimento ang braso. Pambata naman. Patitigasin lang natin ha. Bilang isang training hospital at kaisa-isang ospital na nakatuon lamang sa mga karamdamang may kinalaman sa buto, ang Philippine Orthopedic Center na ang may pinakamahabang karanasan at may pinakamalawak na kaalaman. We are still the largest in Southeast Asia. 700 beds po kami na dedicated fully to orthopedic problems. Kaya ang ospital namin, marami po kaming firsts. Yung residency program ng orthopedics, yung nagte-training po ng residency, ito po yung mga doktor na nagdadalubhasa sa orthopedics. It will take them 4 years. It started in 1956. Tsaka yung mga pioneering surgeries po sa orthopedics dito ginawa. Sa paglipas ng panahon, nagtiwala ang mga tao na dito dalhin ang mga pasyenteng may karamdaman sa buto. Kaya naman araw-araw, siniserbisyohan ng POC ang may 110 pasyente kada araw. Sa tulong ng ibang ahensya ng gobyerno katulad ng PCSO at PhilHealth, gumagaan ang gastusin ng mga may hirap na pamilya. Ang gusto natin is to improve the quality of life. No? Yun ang karamihan ng mga orthopedic procedures. Pwera lang kung emergency, talagang kailangan operahan. Sa buto, para lagyan ng pin o kaya ng screw. Okay? Ito naman, example na application niya would be, let's say po, kunwari, sa leg po. Usually, ginagamit namin to in combination with these. Ito po, mga external fixator po ito. Ito, binabaon ba yan sa buto talaga? Ito po, sir, yung mga pin na to, yung shunt pin, ito po yung pinapasok namin sa buto, so nakapasok. Ang bakal na ginagamit sa pagsasaayos ng mga nabaling buto ay masasabing pinaka-importanting gamit sa POC. Iba po yung bakal, no? But nag-umpisa po yan, stainless steel, ginagamit pa rin ngayon. Pero yung mga mas mamahalin ngayon, titanium. Mahal yung titanium. Tapos yung mga hip tsaka knee replacements po, alloy siya, cobalt chrome ang ginagamit. So,
Ang sabay po sa pag-usad ng orthopedics ay yung pag-usad din ng tinatawag na tribology. Yun po yung mga tribology ang pag-aaral po ng iba-ibang klaseng bakal. Depende. Halimbawa, ang mga pinakamahal ay yung mga ginagamit sa scoliosis. No? Umaabot ng 200,000 yung mga ganon. Kasi titanium yon at maraming mga tornilyo. Pero minsan, nagkakaubusan na rin ang bakal kaya ang operasyon ay nakadepende rin sa availability nito. Pinaka nagiging problema lang ay yung pag-aantay ng paperwork. No? It takes about 2 to 3 weeks. Hindi yung katulad sa private setting na aksidente ang pasyente sa susunod na araw, pwede na operahan kasi nabibili na yung bakal. Sa kasalukuyan, nasa proseso ng modernisasyon ang POC. Magdadagdag sila ng mga gamit para magawa na lahat ng eksaminasyon sa isang pasyente dito sa loob ng ospital. At dahil wala pang MRI scanner ang POC, sa ibang ospital dadalhin si Winston para isagawa ang magnetic resonance imaging na detalyadong susuri sa tinimong pinsala ng kanyang katawan. Habang naghihintay ng ambulansya, naikwento sa akin ni Winston ang nangyari sa loob ng bus. Yung takbo namin, iniiwas na nga po sa ibang dumadaan. Tapos na po yung driver na nawalan daw po ng brake. Tapos hindi ko alam kung binangga namin yung post puno po ata yun. Impact po bali nawalan po ako ng malay. Tapos pagising ko pa nasa lapag na po kami. Habang ipinapasok sa ambulansya si Winston, pinipilit niyang palakasin ang loob dahil sa mga susunod na buwan. Ganito ang kanyang magiging kalagayan. Ayon sa mga doktor ng POC, mas matagal gumaling ang bone injury kumpara sa normal na sugat sa laman. Kaya naman sinisikap nila na mabigyan ng magandang serbisyo ang mga pasyenteng salat sa buhay. Hospital namin ngayon, ang sabi ko nga, 95% indigent. At kaya nangyayari yon kasi malaki ang tulong na binibigay ng PhilHealth. Ito yung tinatawag namin na NBB o No Balance Billing. Ibig sabihin, yung pasyente na napatunayan na mahirap o dukha ay hindi kailangan maglabas ng pera kasi ang ospital ang gagastos, ang gobyerno ang gagastos. Bukod pa rito, minsan daw ay nag-aabono ang mga doktor para makabili agad ng bakal o anumang supplies kung out of stock ang ospital. Sa supplies, pinaka-basic na gamit ang tourniquet at simento. Ito rin ang pinakamura. At sa kaso ni Juan, maswerte na simento lang ang ginawa sa kanyang braso. Aabutin lamang daw ng mahigit 4 na linggo para maghilom ang kanyang sugat. Kung lumala pa ito, hindi na kayang isipin pa ng kanyang pamilya kung paano tutustusan ang kanyang pagpapagamot. Tapos na? Pinapatuyo na lang, di ba? Itong ikinabit kay Juan, ang tawag dito, fiber cast. Ito yung mas modernong paraan ng pagsisemento ng mga lapilayan. Ordinaryong semento, ay halaga lamang na 150 pesos. Pero ito doble, so around 300 pesos ang halaga. Mas magaan ang fiber cast at mas mabilis lumapat at tumigas kumpara sa ordinary cement cast. Kumpara sa mga may edad o adult, mas mabilis din daw gumaling ang nabaling buto ng bata. Ilang oras lang ang itinagal ni Juan sa emergency room. Pinauwi na rin siya matapos masigurong tama ang paglapat ng simento.
Para naman sa tinamong bali ni na Henry at Yaser, mas mabagal o mas matagal ang panahon ng paghilom dahil sa laki ng mga buto natin sa hita. Inaabot ng 4 na buwan hanggang kalahating taon bago ito tuluyang makarecover. Sa kaso nila, ikinakabit ang mga nakatornilyong bakal o tinatawag na external fixators para mabawasan ang paggalaw ng buto sa may hita para pabilisin ang paghilom ng mga nabaling buto. Dahil broken thigh bone ang tinamong injury ni Yaser, kailangan siyang kabitan ng external fixator. Hindi simple ang procedure ng pagkakabit ng bakal sa kanang hita ni Yaser. Kaya naman, inabot siya ng mahigit 5 oras sa operating room. Basta ka na. Okay naman po. Tagal pala yung operasyon, no? Anong pakiramdam mo ngayon na may bakal kang malaki dyan sa kanang hita mo? Sa ngayon, okay naman po. Hindi siya masakit. Hindi po siya kumikirot. Pero sa tingin mo, ganun pa rin? Kahit gumaling na siya? After 4 to 6 months, ganun pa rin ang pagkilos mo? Babalik ba sa normal? Hindi po siya babalik naman. Pero sa tingin ko pa, parang mag-heal lang po siya ng konti-konti. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang resulta ng MRI para maplano ang nararapat gawin sa operasyon. Meron ka bang kinikimkim na galit, sama ng loob sa kung kanino man? O tanggap mo na aksidente lang at walang may kasalanan? Aksidente lang po talaga. Kasi hindi naman po talaga sadya yung nangyari. Dahil sa dami ng mga pasyenteng dumadagsa araw-araw dito sa POC, minsan ang pinag-isipan itong isa pribado para raw makasabay sa iba pang mga malalaking ospital. Although we have social service that can assess, pero minsan, if like either one of us, hindi tayo ma-assess ng social service na they'll give it for free. Sabihin lang, okay, we'll take 20 off since class C citizen ka. Ayoko na! Itatayo sana sa loob ng National Kidney Institute ang bago at modernong struktura ng POC. Yung modernization namin ay hindi natuloy sapagkat yung private partner ay umalis noong November 2015. Ibig sabihin, they walked away from the project. Hindi nila binigyan ng dahilan, pero tinanggap naman ng then Secretary Janet Garin na hindi na itutuloy yung privatization o modernization ng Philippine Orthopedic Center. Kahit hindi raw natuloy ang pagsasapribado ng Philippine Orthopedic Center, pipilitin nilang punan ang pangangailangan ng bawat pasyente base sa nakalaang pondo. Kasalukuyang nagpapagaling na ngayon si Henry sa recovery ward. Sinigot ng driver ang gastusin nito sa ospital. Habang si Yaser naman ay nasa charity ward dahil wala itong pambayad sa isang pribadong kwarto. Patuloy na binabantayan ang hemoglobin count ni Yaser. Bumaba raw kasi ito matapos ang isinagawang operasyon. Sinalinan siya ng 4 na bag ng dugo. Si Winston na may nananatili sa emergency ward. Nasa high alert monitoring status pa rin si Winston sa kabila ng pananatili nito sa POC mahigit 1 linggo na ang nakalilipas. Hindi pa rin kasi nito maigalaw ang kanyang mga kamay at paa. Dun sa level ng kanyang C5 at saka C6, that is yung 5th at 6th na cervical vertebra,
Kung mapapansin nyo, ito yung normal na side. Ito yung side na may bali. May parte ng buto na pumaloob sa loob. At yung nasa gitna, doon nakalagay yung spinal cord natin. Nanghina yung kanyang mga kamay at walang pakiramdam yung kanyang kamay at paa. Ang gagawin natin, katulad doon sa pinakita ko sa CT scan, tatanggalin natin yung area nung nabali. Kasi kailangan nating tanggalin yung buto na umiipit doon sa spinal cord natin para mabigyan ito ng pagkakataon para maghilom yung spinal cord. At once na maghilom yung spinal cord, doon lang po manunong balik yung kanyang pakiramdam at lakas. Well, pero hindi namin magagarantiya na maibabalik ito sa normal kasi nakadepende pa rin ito sa paghilom ng tao. Tagos hanggang buto ang sakit at hirap na pinagdaraanan ng mga pasyente ng POC. Pero dito ko rin nakita sa ilang araw na pamamalagi ko sa ER ang mga kamay na handang magbigay ng kaginhawaan sa abot ng kanilang makakaya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.